Mahigit 5,000 at 500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ito ang taas noong ipinagyabang sa kanyang State of the Nation Address o SONA itong Lunes. Ang nasabing umunoy Marcos administration pinalakpakan ng kanyang mga kaibigan at kaalyado sa gobyerno. Ma'am, sumambulat po ang naipost ninyo sa Facebook nang ikaw ay nagbulgar at sinabi mo na ang General Appropriations Act of 2023, 244 billion pesos ang flood control. Allocated na yon, appropriated na. And then, sa 2024 General Appropriations Act is 300 billion. And out of that, na mga 544 billion na inilantad ninyo as a public knowledge mula doon sa mga programa supposedly sa pagkontrol ng mga pagbabaha sa ating bansa, lalo na sa mga kapital na area ng mga lungsod, lalo na Metro Manila. 174 billion was allocated for Metro Manila alone. Ma'am, bakit, bago itong balita, bakit lumangoy ang buo at lumubog sa napakalawak na pagbaha ang Metro Manila? Was it a problem of project only and implementation of it? Or both project na palpak at palpak na pamumuno na walang foresight at walang hands-on na pagpapasiguro na magiging matino at maayos ang mga naglalakihang proyektong dapat pakinabangan ng mamamayan na pinupunduhan ng kaban ng bayan? Alam mo, Eric, ang kulang pa dun sa numerong binigay ko ay yung budget ng local government. So kung titingnan mo ang NCR, meron rin yung flood control projects na pundado ng local government. So meron tayong 17 LGU sa NCR. Yes. So magkano ang pinondo, doon na lang sa 2 taon, 23-24, ng local government, i-add mo yan, dapat hindi tayo nagkakaganito. Tama. Ang sa tingin ko, ang problema dyan, kailangan ng solbahan ang MMDA. Kailangan ng sulbahan na may accountability at may transparency ang namumuno sa Metro Manila, sa NCR. Kasi yan, revolving chairmanship lang dun sa 17. Parang political accommodation palagi. Kung sinong mahalal, no? Doon ngayon sa ano ba ang may problema? Lunes pa lang, SONA Day pa lang, umuulan na. Exactly. So, ang sense ko, lahat nakafocus sa SONA, nung nagkaroon ng dilubyo, hindi akalain na ganun ang mangyayari. Pero may projection na may coming na bagyo. Oo, at saka alam mo ka, Eric, hindi naman ito bago ng bago Alam natin na July to December, yaan ay bagyo season. Yes. Alam natin na ang pumapasok na bagyo ay 22 typhoons a year. Yes. Okay. Alam natin yan. Noong titingnan natin nung panahon ni Presidente Ramos, may NAMRIA. Yes. Diba? At merong mga... Namamapa-out, no? Geohazards. Oo, yan. Geohazards map. Diba? Naging issue pa ngayon dahil naging negosyo. Malaki yun Oo, binibigay. So technically, alam na yung sabihing walang datos, mali ho yan kasi ang NDRRMC may institutional memory. Yun. Alam nila kung ano ang gagawin. Alam nila kung saan ang flood-prone areas all over sa NCR. All over the country, alam nila yan. So, hindi bago. Ngayon, ang nakakagulat, bakit wala kang nakitang presensya sa daan? Yes. Diba? Parang ang sinasabi, hindi ang local government kasi ang frontliner, yan na naman yung issue. Narinig natin ang presidente, nagsabi, bayaan mo ang declaration ng calamity dun sa LGU. Sabi ko, Mr. President, ang general supervision ay nasa iyo, sa local government. Pwede ka mag-declare ng national calamity kasi hindi lang naman NCR. Exactly. Ma'am, pupuntahan natin, ang ganda ng tinumbok ninyo. You are now putting into question not just the leadership of the national government, but also sa capital city, yung Metro Manila Development Authority, na naging pugad ng mga political accommodation appointments rather than mag-asikaso ng mga pangunahing pangangailangan ng isang napakalaking metropolis. Tunghayan natin itong ulat, ma'am, tungkol sa flood control ni Marcos Jr. na sinasabi niya 5,500 flood control projects completed. Nako,
mga kababayan, sabi ni Professor Malotequia, 544 billion pesos ngayon ang parang inanod lang ng baha at walang pinatunguhan. Lumubog ang buong bansa pagkatapos ng isang sambulat ng kasinungalingan sa State of the Nation Address ni Marcos Jr. Tunghayan po natin ito. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ito ang taas noong ipinagyabang ni BBM sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA nitong Lunes. Ang nasabing umano'y accomplishment ng Marcos administration, pinilakpakan na ng kanyang mga kaibigan at kaalyado sa gobyerno. Pero ano ito? Bakit lubog sa tubig baha ang malaking parte ng Metro Manila? Hindi ba't iniyabang ni Marcos Jr. na umabot daw sa mahigit 5,000 flood control projects ang natapos at marami pa daw ang tinatapos base sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council or NDRRMC as of 8 a.m. July 25 araw ng Huwebes. Umabot na sa halos 300 lugar mula sa halos lahat ng rehiyon sa bansa ang lubog sa tubig baha. Pinakamarami sa Region 3 na may mahigit 200 lugar ang binaha. Sumunod ang Mimaropa na may 34, Calabarzon 31, Barm 13, Region 9 na mayroong 9, habang ang Region 2 at Region 10 ay mayroong tig-iisang lugar na binaha. Dumepensa si BBM sa kanyang mga kritiko at sinabing nabangga daw ng barko ang flood control kaya ito nasira at naging sanhi ng malawakang pagbaha sa halos lahat ng bayan. Nasira pa yung flood control natin. May binangga ng barko. Kaya halos lahat ng bayan ay nasa nakalubog sa tubig. Ayun. Mga kababayan, Ma'am Malu, 30 hours mahigit nakapag-react ang presidente ng bansa sa isang napakalawak na dilubyo na antas ng pagbabaha, lalo na sa Metropolis. Lumulutang ang mga sasakyan sa EDSA, sa mga kasulok-sulukan ng mga lugar sa Metro Manila at bahagi ng buong bansa, even Central Luzon, 200 plus areas ang binaha. What happened, Ma'am Malu? Bakit 30 hours pa siya nag-react? And then, nasaan napunta ang sinasabi ng taong bayan na inilahad ninyo, 544 billion pesos, 2023-2024, ang flood control project. In Metro Manila alone, 174 billion from the national government, hindi pa kasama ang local government. What happened? Alam mo ka, Eric, ako rin nang lumo dun sa nakita ko. Kasi ine-expect ko, nag-i-improve tayo. Annually, nag-i-improve tayo, kumukunti yan. Sa tingin ko, it's an issue of, unang-una, nasaan ba ang mga flood control projects, no? Ako nga, ang hinihingi ko, pakita nyo sa mapa. Para alam natin, kasi yung sinabi niyang nabunggo ang ating flood control, ay yung by pumping station. Ang nakita ko nabunggo, bridge. Sa Marikina. Oo, pero wala ako nakitang pumping. Kung titingnan mo, bakit critical ang mapa? Yes. Yung linya ng Pasig River, yan ay may tributaries. Yes. Sa buong 17 areas ng NCR. Ang Rizal, ang daos-dos ng tubig nanggagaling sa Sierra Madre. Yes. Okay? Ang labasan ng Pasig River, Manila Bay at Laguna Bay. Okay. Bakit nagkabaha? Wala na hong malabsan ng tubig. Ma'am, Metro Manila to parang naging dagat, karagatan. Diba? Bakit to hindi yung ang sabi dahil sa reclamation. Yun namang reclamation, sa tingin ko'y pinag-aaralan yun kung paano ginagawa, no? Naka-block ba yun? Isang problema yun. Pero tingnan natin, yung kailangang i-dredge ang Pasig River. Kasi ang carrying capacity niyan, mababaw na ng mababaw. Maganda't na dredge ng previous administration ang Marikina. Correct. 'Di ba? Kaya umabot ng 20, pang mataas na 'yun, 18 umabot dapat ng, mga almost 20 hours bago siya umapaw. Oo. So, technically, kailangan consistent yung dredging. Alam mo ka, Eric, ang problema naman sa dredging kasi ang corruption. Sasabihin, ilang tonelada ng lupa ang nakuha natin. Alam mo nyo, ang dapat siguro sa infra natin,
walang korupsyon. At dapat matindi ang parusa Oo. sa pangungurakot sa infra projects. Ang hinihingi lalo na. ko nga dito, ay pwede ho bang isabihin nyo sa amin, sa public, kami taxpayer, sino ba yung mga kontratistang yan? Magandang punto. Kasi yun nga yung sinabi ko doon, nag-post ako, dapat natin malaman yung 500 billion, sino ba yung kontratistang yan? Oo. O isolate natin ang NCR. Kasi alam nyo ho, ang NCR na ma-magnify ang problema ng isang pamahalaan. Ang NCR ho ay hindi Pilipinas. Yes. Pero maganyan ang NCR, abay, buong bansa nakatingin, kung ang NCR ganyan, anong mangyayari sa amin? At ang buong mundo, ang kanyang sukatan ng ating antas na mga infrastruktura at kalagayang pangbayan ay ang pagtingin niya sa Metro Manila. Oo. So, yaan, Lagos-Nilad, mamaya daw Lagos-Nilad. tanghali, mabubuksan. Oh. Ang Lagos-Nilad, perennial. Yes. Hindi ho yan bago ng bago. This is part of Manila. Oo. So, ano yan? Pumping station ho. Ang kailangan solusyon dyan. Hindi ho. Kasi ho, ang Manila, mababa na ho yan. Below sea level. Below sea level yan. Umulan lang, bumabaha ho dyan. Correct. So, kailangan ho, yung ating solusyon sa NCR, pang long term, hindi short term, hindi Yes. stopgap. At kailangan ho, pag-aralan natin ang Pasig River. Kasi ang Pasig River, naandyan ho ang ating industrial complex. Huhuan kapaligid. ng basura, ng effluent. Yes. From the factories. At naandyan rin po ang maraming informal settlers. Correct. So kung maayos natin yang paikot at ang tributaries, at siguraduhin natin walang balakid sa Laguna at sa Manila Bay, may pag-asa tayo. Ma'am, may binanggit si former Senator Pig Lacson nang tinanong siya sa isang forum, I think small group, parang kapihan, bakit nawawala ang mga flood control project allocated siya. At sino ang kumukobra nito? Tinanong siya ng isang nag-i-interact sa forum. Ang sagot niya, klaro, na ang mga big ticket projects, billions worth, ang kumukobra niyan, ang pamunuan mismo ng Kongreso. Sapagkat sila rin ang nagkokontrol ng kontraktor o sila rin ay mga kontraktor. Do you believe sa sinasabi niya na ang naging layunin dito sa pangungontratang malaki ay hindi ang proyekto, kung hindi ang tubo sa proyekto? Ma'am. Ako, sumasang-ayon ako kay Senator Ping Lacson. Alam niya yan eh. Kasi nakita niya yung kalakaran. Alam mo, ang pinaka kita, malaking kita, flood control. Yes. Kasi hindi ho natin nakikita yan. Magtayo ka ng culvert, sasabihin flood control. Meron nga ho akong kilala sa isang probinsya sa norte. Abay, nagpatayo ng flood control, kinurbahan para hindi mabaha ang kanyang mga baka. Flood control yun. Para sa kanyang pastulan. Pero para sa kanya, di ba? So, yung flood control, at isa ito yan. ay congressman. Isa yan sa pinaka madaling pagkakitaan. Katulad rin po yan ng, may alam ako na parang 12 kilometers lang na daan. Abay sa termino ho ng congressman na yon, every year, for 9 years, ginagawa ang kalsada. yung kalsadang yon. Yun ang yun. Paulit-ulit. So magtataka ka, pumunta ho kayo sa constituent niya, sa Pampanga ho ito ha, gawa ho ng gawa. Yun. Yun pa rin. So magtataka ka, Pero hindi ito kay Gloria, ha? hindi ito kay Gemma. ma'am. Hindi pa kay Gemma. Na ngayon, senior deputy. Kilala ko na. Oo, di ba? Kilala So, namin yan. alam po ng taong Kontratista bayan. din yan.